Kung ikaw ay congressman, proponent ka ng project, for example, 5 billion na proyekto, at ilalagay mo yan sa isang lugar, sa Cebu, for example, hindi mo makukuha yan direkta ng ikaw. Kailangan ipapasok mo yan sa implementing agency. So kung flood control project po yan, papasok sa DPWH. Siyempre, dapat mayroon ka doon contact. Maliban sa regional director, doon po ginagawa ang pagpapatupad ng sindikato at criminal na operations to plunder this fund sa District Engineering Office. Kasi hawak po yan ng mga kongresista. Kaya dapat ang mga congressman, wala po silang control o pakialam sa mga District Engineering Office na ito. Sila naglalagay dyan ng mga district engineers, no? Mga kababayan, Nestor Grafil Suarez and Hazli Garcia and Maita Pangilinan. So, Jim Jacob, shout out naman ka Eric from Ozone Park, New York. Si Jasmine Malcolm from Montreal, Canada. Nag-like na po ako at nag-follow. Thank you, Jasmine. So, ibig sabihin po mga kababayan, mula doon kay congressman, papasok yan sa district, sa regional office, down to the district. May mga katayan po dyan, may mga partidahan na. And then, para hindi halata na may kasabwat sila, na DPWH, may kontraktor sila. Ang mga kontraktor na ito, hawak din ni congressman o kanya din mismo may dami lang o kaya may kasosyo. Kasabwat din po ang DPWH. Kaya triumvirate po ito. Yan pong itsura niyan. So para hindi halata na napunta kay congressman ang pondo, kukunin yan ni kontraktor. Pero ang kontraktor na yon, hawak din o mismo kay congressman din. Kung hindi niya hawak o hindi niya dami, kasosyo niya. At sino ang nagpapacilitate? Sino ang go-between para magkaroon po ng paggalaw at pagbuhos ng pondo? Walang iba, DPWH. So nakita niyo po yung evil triumvirate. Yan po talaga ang katotohanan dyan. At si Ka Eric po ay hindi gumagawa ng kwento. Yan ang katotohanan. Kaya ngayon, nag-aaway sa politika si Mayor Raisa Treñas at si Congresswoman Jam Jam Baronda sa Iloilo City. Ang District Engineering Office gustong ipatanggal yan ni Mayor Treñas sapagkat dyan dumadaan itong mga questionable, maanomalya at puno at bakbat ng kasindikatuhan ng mga proyekto including flood control projects. At mayroon pong proyekto doon ang Alpha and Omega at Saint Timothy na nagkakahalaga ng mga 600 million pesos na mga kunwari flood control project. At ngayon, ang pinapaimbestigahan sa Iloilo City ay baka umabot ng 4 billion po ito. At dumadaan sa District Engineering Office ng Iloilo City, pero hindi kontrolado yan ng Iloilo City government. Malinaw, mga kababayan, Louie Kabakbat, PBBM is the plunder operator. I agree. Siya talaga. Sa kanya ito nanggaling eh. Kasi itong mga congressional insertions, ito pong mga katayan o slaughterhouse sa pagsindikato ng budget will not be given the force of law kapag hindi pinirmahan ni Bongbong Marcos Jr. ang tinatawag na GAA, General Appropriations Act. At hindi yan lalabas ang pondo kung hindi ipapatulak ni Marcos at aprobahan ng DBM, which is under the office of the President. Hindi rin po mangyayari ang pag-facilitate ng DPWH na sindikatuhin nila ang mga perang ito kung hindi rin po yan itutulak ni Marcos. Ibig sabihin po, ang mga illegal insertions na ito, ang mga ninanakaw ng mga pondo at pera in the guise of flood control projects and many more anomalous and plunder-laden, puno po ng pandarambong na uri ng mga proyekto, ang pinagdadaanan po niyan ay ang agency na kung saan nakaparking or nakapasok ang mga insertions ng mga pundong ito. At karamihan nito ay DPWH. At ang pinag-uusapan po natin, mga kababayan, for the last 3 years ni Marcos Jr., sa flood control program lamang na pinapalusot at isinisingit po ng Kongreso, partikular sa grupo ng mga sindikato nila Martin Romualdez, umaabot na po sa almost 1 trillion pesos. Kaya ito pong si Kirante, wala na pong pagdududa si Ka Eric, dami ito. Ginagamit lang siya bilang operator.
at operatiba lang siya ng mga congressman at ng kasabwat nito. Ako sa Amerika, nagtataka ako ka Eric, nawala ang message niya. Hindi ko na makita. Umaakyat bigla eh. Sorry, what was that? Nagtataka daw si ako Amerika, dakilang mandarambong talaga yan. Sabi ni Daisy Distaho, Kimura Dolores, Aling Vicky at si Nilda Nilda. Si Jing Sigiro, nandyan din po, more power and strength to you, Sir Eric. No? So mula doon sa Congress, hindi po magkakaroon ng lawful order na ilalabas ang pera na dinaya at ipinasok bilang sindikato ng mga congressman at mga kasabwat nila kung hindi po yan pipirmahan ni Marcos ang General Appropriations Act. So ibig sabihin po ba si Marcos hindi gumagamit ng tinatawag na due diligence? And by the way, what is the common definition of due diligence na maintindihan po ng ating mga kababayan? Ang due diligence po, ang ibig sabihin yan, huwag kang maging tanga, mag-usisa ka bago ka pumirma. So si Marcos Jr. may anak dyan. Nasa command group pa ni Martin Romualdez, no? Si Sandro Charis Marcos. Bakit Charis? Kamukha sa ni Charis Pingping ko eh. Si Sandro Charis Marcos ay ngayon ay a majority floor leader. Hindi naman po pwede na wala din siyang alam at hindi niya pinapaalam sa tatay niya na sinisingitan at pinapalusutan ang budget na pinipirmahan ni Marcos na magiging GAA o General Appropriations Act. Malinaw, mas malinaw pa sa sikat ng araw na ito lahat po ay pakikipagsabwatan. Ang mga kongresista, ang mga tirador kung paano katay-katayin ang hundreds of billions to trillions of pesos at ang gumagawa po ng desisyon para yan ay maging legal at may puwersa ng pagiging batas dahil sa pagpirma ng General Appropriations Act, walang iba kundi si Marcos. And then, ibababa yan ng DBM doon sa mga agencies kung saan po nagiging kasabwat din ng mga kongresista. And the most notorious kung saan po pumapasok ang galamay ng mga sindikato at magnanakaw, mandarambong ng mga congressman at mga kasabwat nilang kriminal na mga kontraktor, DPWH. Partikular po sa mga District Engineering Office na ang naglalagay po ng mga district engineers na yan ay mga kongresista. At ang paniniwala nga ng ibang mga nasa gobyerno na may karanasan din sa DPWH, redundant po, no? Inuulit lamang ng District Engineering Office ang mga bagay na dapat ginagawa na ng Regional Office. Ayan. So, kailangan po suportahan natin itong panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano na isuspend at i-dissolve or temporarily non-operational muna at walang pangungontrata na magagawa ang District Engineering Office at lahat ng mga district engineers i-recall paakyat sa Central Office o kaya sa Regional Office. Hindi naman po mapaparalyze ang ating infrastructure projects sapagkat nandiyan naman po ang Regional Office ng DPWH. Ayan. So, maliban po dyan na isuspend sila ang mga permit po ng lahat ng contractors sa flood control projects, lalo na ang na-identify ni Marcos Jr. ay kailangan suspendido din po ito indefinitely. At sila ay i-require na magkaroon ng bond deposit for the damages 1 billion pesos habang ongoing ang investigasyon pending po ang kanilang permit to enter into contracts. Ayan. So malinaw na dapat may hakbang na po. We don't need to finish up itong ginagawa na Senate Blue Ribbon Committee investigation sapagkat pwede pong may mga tangible or mga konkretong hakbang na nagagawin po mismo ang ating gobyerno. Kung Marcos Jr. himself is not into this kind ng paninindikato at pandarambong sa kaban ng bayan, he must order immediately the ouster or the firing from office
ni Secretary Bunuan. Mantakin mo lantaran siyang sinabihan ni Senator Jinggoy Estrada na di po ba may mga 9 billion na worth ng projects na mga flood control sa Bulacan at ito ay mga ghost projects. Ang sagot ni Secretary Bunuan, yes, Your Honor. Wow! Hindi ka pa nag-resign, ha? Hindi ka pa tinatablan ng kapal ng hiya. No, kung ganoon pala, na lantaran at harap-harapan kang hinohold up ang taong bayan at ninanakaw ang proyekto at pondo at wala kang gagawin, hindi ka inutil kundi ikaw ay bulok na uri ng opisyal. And if Marcos is sincere and serious enough na panindigan niya ang sinasabi niyang mahiya naman kayo, hindi dapat unahin niya na itong walang hiya niya na DPWH Secretary. And then ipag-utos niya na walang operations ang lahat ng District Engineering Office. All contracts. At lahat po i-recall sila sa regional office kung saan sila malapit na rehiyon at ang iba ay ipatapon sa central office. Yan dapat nang gawin kaagad. And then bigyan ng instructions ang ombudsman na maghanda ng case build-up and investigation habang umuusad din po at nabubulgar sa Senate Blue Ribbon Committee ang ganitong kalantaran at walang kahihiyang suklam-suklam na pandarambong sa kaban ng bayan. Marcos cannot do and will not do this kind of measures sapagkat maliban na hindi po maayos ang kanyang cognitive function ng kanyang brain at ayon sa mga ekspertong medikal, yan ay dahil sa posibleng epekto ng chronic drug abuse na kanyang ginagawa. Malamang din po sa malamang ay nakikinabang sila dito, ang kanyang pamilya. Sa ganitong kalakaran na may kinakatay sa slaughterhouse ni Martin Romualdez na mga pondo and then ipapasok sa iba't ibang sangay ng ahensya ng gobyerno in the guise of the term that they call congressional initiated cash allocation. Kalokohan. Yan po ay mga kinatay na pondo na pinartida po ng mga kongresistang mandarambong at grabe ang makareact itong si Richard Gomez, no? Galit na galit siya sa isang mayor, no? Pero kung babasahin mo yung kanyang speech or pakinggan mo siya, ay tinutumbok niya si Mayor Magalong, no? Sa Baguio City na dapat pinangalanan daw ang mga congressman na involved sa pandarambong na ito. Bakit pa pangalanan? Ikilala mo naman yun. Maang-maangan pa. Kasama nyo dyan eh. So bakit ka magsisentimiento? Mga kababayan, dapat nga natutuwa kayo na nagagalit ang taong bayan. Matutuwa kayo na ang Senado sa pamamagitan ng Senate Blue Ribbon Committee ay nakakalkal po ang napaka-rimarim at kasulasulaso na krimen ng malawakang pandarambong sa kaban ng bayan na pinagtatakpan lang sa Kongreso sapagkat dyan ang gagaling ang ugat ng kung paano kinakatay at gawing sindikato ang mga budget. And then, ipapalusot kay Marcos, pepirmahan niya, ibababa sa mga agencies of government. Malamang bumalik na rin po ang farm to pocket road. Yung walang kalsada, pero may allocation. At malamang sa malamang, ito din po ang mga involved na mga kontratista.